Samantala, Department of Labor and Employment nanguna sa pagdiriwang ng World Day laban sa child labor. Ang ulat mula naman sa aming kasama si Pengalinyo ng Radyo ng Bayan Davao. Sinabi ni Department of Labor and Employment o DOLE Regional Director Attorney Geoffrey Suyaw na sa pagitan ng World Day laban sa child labor, ang DOLE 11 katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, non-government o NGO sa iba pa ay nagsamit sa isang programa sa araw na ito na tinaguriang Help Me o Health, Education and Training, Livelihood Prevention, Protection and Prosecution, Monitoring and Evaluation ang siyang host sa ika-13 World Day Against Child Labor sa Apriza Mall, Davao City. Katuwang dito ang DOLE, ang Department of Justice o DOJ, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Education o DepEd, Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Agriculture o DA, Department of Health o DOH, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, National Economic Development Authority o NEDA, at those nakatutok ang programa sa kahalagahan ng dekalidad na edukasyon bilang susi sa pagtutok sa mga batang manggagawa at ang tema ngayon ay No Child Labor Gets to Quality Education. Nabilang sa inisyatiba ng DOLE laban sa child labor ang Sagip Batang Manggagawa, Project Angel Tree na nakatutulong sa higit 1,000 mga bata, ang Child Labor Free Establishment na nakapag-sertifika ng halos 30 establishmento, Child Labor Barangay kung saan 5 mga barangay naman ang kinilala dito. Nagbibigay ng pangkabuhayan sa 6 na organisasyon, asosasyon at mga magulang ng mga batang manggagawa at advocacy awareness activities at mga consultative meetings sa lahat ng level sa probinsya, munisipalidad, mga barangay. Tama sa Telebisyon ng Bayan. Pengalinyo, Radyo ng Bayan, Davao. Samantala, Project Shoebox sinilunsad para sa mga mag-aaral na katutubo. Nagbabalik ang aming kasama si Pengalinyo. Halos sa 4,000 mga school supplies ang masayang tinanggap ng leader ng mga Lumads o Indigenous Peoples o IP. Seremonyang ginanap sa Task Force Davao Lunes. Ito ay sa pamumuno ni 10th Infantry Division Commander Major General Eduardo Año kasama mga stakeholders sa Project Shoebox. Mismo si Año ang personal na pumasa sa Shoebox na naglalaman ng gamit paaralan kay Dr. Warlito Cua, Pepe ng ESSD representante mula sa Education of DepEd, opisyal ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Ayon kay Año na nais ng proyektong ito na mga school supplies ay maiparating sa mga mahihirap na mga IT sa lugar sa kabundukan at sa mga lugar na apektado ng pananakot ng New People's Army o NPA. At sa tulong sa mga mag-aaral na Lumads ay may hikayat din itong mag-aaral na mabuti at matupad ang kanilang pangarap na makatapos sa pag-aaral, kung saan ito rin ang prioridad para sa kanila mga kasunduluhan at mga stakeholders. Ang target ng Project Shoebox ay 63 mga paaralan na may halos 30,000 mga benepisyaryo na makakatanggap ng lapis, papel, crayola, tsinelas at school bag, uniform, sapatos, kapote at iba pa. Ang konsepto ng proyekto ay isinawalat sa ginanap na ika-77 Aros Caldo Pandizal ng 10th Infantry Division. Ako sa Telebisyon ng Bayan. Pengalinyo, Radyo ng Bayan, Davao.